Sa regular meeting ng mga guildmaster ay naiinggit daw si Bob na may mga pasaway na salamangkero si Makarov. Giit ni Goldmine na baka sa susunod ay masira na nila ang buong syudad. Sagot ni Makarov na nais niyang masira gamit ang katawan ni Lucy dahil isa rin pala siyang manyok. Kalaunan ay dumating ang liham ni Mira Jane sa master kung saan ipinagmalaki pa nito ang maganda niyang poster girl. Sinabi ng dalaga na gumawa daw ng team sila Erza, Natso at Gray kaya nag-alala ang master dahil baka magkatotoong isang syudad na nga ang masira nila. Samantala nakita nilang kumilos na rin ang militar para pigilan ang Eisenwald Guild. Ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang mga ito kaya muli silang nagbiyahe ngunit kasalukuyan din nasa biyahe ang tren kung saan nagagalit si Erigor dahil hinayaan ni Kageyama na makita ng taga Fairy Tail ang flute. Nagmamadali na talaga si Erza kahit maubos ang kapangyarihan upang mahabol nila ang mga kalaban. Samantala si Natso ay nais nang umalis dahil sa sobrang hilo. Nagtungo pala sa Oshibana Station ng mga Mandar Ambong kaya isinara muna ito sa publiko. Nagtatanong si Erza kung ano ang sitwasyon pero sinasapok niya ang mga bantay dahil hindi siya sinasagot. Kagad silang pumasok at hinanap ang Eisenwald nang makita ang mga natalong militar na kagagawa ng mga kalaban. Hanggang sa matagpuan na nila ang napakaraming miyembro nito at ang pinuno na si Erigor ngunit hindi pa rin makabangon si Natsu. At nalaman na gumagamit ng wind magic si Boy Kalawit at sinabing gagamitin ang mikropono sa istasyon upang marinig ng buong syudad ang lullaby flute upang mamatay ang maraming tao. Agad namang umatake si Kageyama gamit ang shadow ngunit iniligtas ni Natsu si Lucy. At kahit napakaraming kalaban ay na-excite pa ang ating bida. Sa isip ni Erigor ay may nais daw siyang makarinig ng flute saka siya naglaho. Kaya pinag-utos ni Erza na habulin ito nila Gray at Natsu pero ayaw nilang magkasama kaso wala silang nagawa. Ngunit sinundan din sila nila Rael at Kageyama upang tulungan ng master nilang si Erigor. Minamaliit ng mga kalaban ng dalawang babaeng naiwan kaya nagmakaawa si Lucy samantalang si Erza ay nagpalabas ng magic sword gamit ang kanyang mahika. Nang sumugod ang mga kalaban ay tinapos sila ng dalaga saka tinalo din ang marami pa kaya tinira siya ng mga salamangka ng mga ito ngunit nakailag siya at naglabas ng sibat at tuluyan silang pinagtatalo. Sunod ay dalawang espada naman ang ginamit niya. Dahil dito ay ginanahan si Lucy kaya pinalabas niya na rin si Cancer na tinatawag siyang hipon. At sa isang iglap ay nagawa niyang maputol ang mga sandata ng mga kalaban. Sa kabila nito ay napakarami pa ring kalaban. Kaya nagsimula mag-transform si Erza na ikinatuwa ng mga manyok. Hanggang sa matapos ang transformation niya suot ang Heaven's Will armor, saka pinaikot ang mga blade sa paligid at inatake ang mga pangit. Sumugod pa ang isang hangal ngunit kaagad siyang pinatuwad ng dalaga. Ngunit may isa pa ring nakatakas kaya pinag-utos ni Erza na habulin ito ni Lucy dahil wala na pala siyang lakas dahil naubos sa four-wheeler. Nag-aaway pa rin ang dalawa nang makakita sila ng dalawang daanan kaya nagpa siya silang maghiwalay. Naisip naman ni Gray na magtungo sa studio booth. Ngunit walang tao doon pero bigla siyang inatake ni Rael. Samantala sa itaas ay sinabi ni Erza na kailangan nilang umalis dahil may balak na masama ang Eisenwald para bawian sila ng buhay. Dahil sa narinig ay nagpanik ang mga tao. Nang makita ni Erza na napapalibutan na ng hangin ang istasyon. Umatake naman si Rael kaya gumamit ng ice magic si Gray at agad na gumawa ng ice shield. At muling nagcast ng ice knuckles na tumama kay Rael. Samantala walang alam si Gray na meron ng magic wind wall sa labas. Nais daw sanang kalabanin ni Erigor si Erza pero wala na siyang oras kaya ipinasok niya ito sa loob ng wind wall na walang makakalabas. Napaamin ni Gray na ang tunay na pakay ng Eisenwald ay harangan ng istasyon upang walang makapunta sa dulong linya na Clover Station kung saan nagaganap ang Guildmaster meeting. Kaya naisip ni Gray na balak nilang patayin ang mga Guildmaster gamit ang lullaby saka nakatakas ang kalaban sa kanya hanggang sa nilatigo siya nito at kalaunan ay nahuli ng mga Black Bandage. Ngunit nagawa itong yelo ni Gray hanggang sa mabasag ito. Saka nagbanta na pagbabayaran nila ang pagtatangka sa mga Guildmaster. Samantala hinahabol ni Kageyama si Natsu. Kalaunan ay ginawang yelo ni Gray ang kalaban. Nabihag na nila ang mga kasapi ng Eisenwald kaya tinatanong ito ni Erza ng mga impormasyon. Nang dumating si Gray at sinabi ang kanyang natuklasang tunay na pakay ni Erigor. Pero dahil sa wind wall ay hindi sila makalabas doon. Giit ni Erza na kailangan nilang mahanap kung sino ang salamangkerong nagtanggal ng silyo ng lullaby. Ngunit pag-alis nila ay saka nagpakita ang hinahabol ni Lucy na nagtago pala sa pader. Dahil hindi mahanap ni Lucy ang lalaki ay babalik na lang daw siya kay Erza pero natakot para sa kanya si Happy dahil hindi nito nagawa ang utos. Nagwawala na si Natsu dahil hindi niya makita si Erigor. Nang bigla siyang inatake ni Kageyama ng mga shadow kamao. Sa kabila nito ay nagmamadali na si Natsu kaya nais niyang malaman kung nasaan si Erigor. Giit ni Kageyama na sasagot lang siya kung matatalo siya ni Natsu saka umatake ng shadow pero ikinatuwa pa ito ng bida dahil mahilig siya sa bugbugan. Saka nagpalabas ng mga ahas na shadow si Kageyama ngunit gumamit si Natsu ng malakas na kapangyarihan ng dragon
na tumalo sa mga ito. Kaya napagtanto ng kalaban na malaki ang agwat nila ni Natsu saka nakaramdam sila ng pagyanig dahil tinalo na nito si Kageyama. Saka sinabi ng kalaban na wala na daw doon ang master niya. Tapos sumugod si Erza at nagbanta sa lalaki kung hindi tatanggalin ang magic wind wall. Subalit tinapos siya ni Karaka upang hindi nito magawa ang utos ni Erza. Galit na galit si Natsu sa ginawa ng kasamahan nito kaya sinuntok niya ang pader at tinamaan ito. At pinipilit pa rin ni Erza na magising si Kageyama upang matanggal ang magic wind wall. Nasa Clover Canyon na si Erigor at nagpatuloy na rin siya sa pagpunta sa Clover Town. Sinubukan ni Natsu na kalabanin ang wind wall ngunit masyado itong malakas pero ginagawa niya pa rin ng paulit-ulit kahit masaktan pa siya. Pinigilan na siya ni Lucy ngunit natahimik saglit ang bida dahil naisip niyang gamitin ang spirits para makalabas doon pero giit ng dalaga na mamamatay ang ordinaryong tao na gagawa nito at kinakailangan ding nasa labas ang Celestial Wizard. Isa pa ay malaking paglabag daw sa kontrata ang magpapasok ng tao sa spirit world. Biglang inilabas ni Happy ang susi ni Virgo dahil nakuha niya pala ito kay Everlo. Dagdag pa ng pusa na nagtungo daw si Virgo sa fairy tale upang makipagkontrata kay Lucy, ngunit naiinis na ang dalaga sa daldal ni Happy. Ngunit nang ipaalala ni Happy na nakakapaghukay si Virgo ay naisip ng mga kasama na isa siyang cat genius kaya humingi ng tawad si Lucy. Ginamit ni Lucy ang susi ni Virgo kaya lumabas ang isang sexing babae. Dahil nakadepende pala ang itsura ng celestial spirit sa master nito. Pero mukhang mas malakas daw noon si Virgo sabi ni Natsu kaya nagbalik ito sa Big Mama form. Saka sa utos ni Lucy ay nagsimula itong maghukay kaya niyakap siya ni Erza. Ngunit nais isama ni Natsu si Kageyama dahil ayaw niya itong mamatay. Tagumpay silang nakalabas pero dahil sa lakas ng hangin ay nakikita ni Gray ang mga guhit ng dalawa. Saka sinabi ni Kageyama na hindi na nila mahahabol si Erigor. Ngunit nawawala sila Happy at Natsu dahil nahabol na pala nila si Erigor dahil sa bilis ng pusa kaya pinasabog ang kalaban. Pero naubos na rin ang lakas ni Happy dahil sa ginawa. Saka naghanda ng lumaban si Natsu gamit ang kanyang apoy. Nagtataka si Kageyama kung bakit siya iniligtas sa mga kasapi ng fairy tale. At nang umalag ang sasakyan ay tinamaan siya ng puwet ni Lucy. Kaya sinabi ni Kageyama na napakataba ng puwet nito na ikinagalit ng dalaga. Nanlalabo na ang paningin ni Erza dahil nauubos na ang kapangyarihan sa sasakyan. Samantala umatake na rin si Erigor kay Natsu gamit ang wind magic pero tumalon ang bida at nagsimulang umatake. Kaya lumipad si Boy Kalawit at gumawa ng malaking buhawi kaya tinangay ang bida at nahulog sa bangin at tumama-tama ang ulo sa mga bato sa ibaba kaya napuno ng bukol. Dito ay naalala niya ang itinuro ni Macau kung paano makontrol ang apoy. Kaya nakapagpalabas siya ng napakalakas na apoy at ginawang malaking kamay upang makaakyat siya sa itaas na ikinatakot ng kalaban. Saka gumamit ang bida ng Fire Dragon's Roar ngunit gumamit si Erigor ng Storm Wall upang masangga ito. Saka binalot ni Erigor ng malakas na hangin ng katawan kaya pagsugod ng bida ay napatalsik niya ito. Ngunit muling sumugod ang bida gamit ang malakas na atake nito kaso naglaho ang kanyang apoy. Dahil dito ay minaliit ni Erigor ang kapangyarihan ni Natsu. Tapos umatake pa si Boy Kalawit ng nakakahiwang mga hangin pero sumugod pa rin ang bida kaso napatalsik na naman siya nito. Sunod ay umatake pa si Erigor ng mas malakas na hangin sa ating bida. Sa kabila nito ay bumangon pa rin ang Fire Wizard pero hindi pa rin siya makalapit sa napakalakas na hangin nito. Kaya lalong nainis ang bida at nagpalabas ng napakalakas na apoy. Dahil sa sobrang init ay hinihigop ng apoy ni Natsu ang hangin ni Boy Kalawit. At naisip pa ni Happy na mas inisin ang bida kaya mas lalong lumakas ang apoy at umaakyat ang mainit na hangin kaya nawala na ang wind armor ni Erigor. Saka walang awa siyang sumugod sa kalaban at inihagis pa ito ng Dragon Slayer kaya natalo na si Boy Kalawit ngunit nagliwanag ang lullaby. Pagdating ng mga kaibigan ay tapos na ang laban. Kaya naisip na lang nilang dalhin sa mga guild master ang flute. Ngunit bigla silang tinraidor ni Kageyama at kinuha ang lullaby. Samantala kumilos na rin ang militar upang pigilan ang masamang balak ng Eisenwald sa mga guild master. Ngunit pagdating ni Kageyama ay hindi niya namalayang nandoon pala si Makarov na nagsosolong minamanyak ang mga model sa magazine. Kinabahan ng matanda dahil ayaw niyang mabuko na isa siyang manyak. Tapos nagpanggap si Kageyama na isang musikero upang makinig sa kanya ang matanda. Pero nagdadalawang isip na siya na gawin ito nang maalala na iniligtas pa rin siya ng fairy tale kahit isa siyang kalaban. Saka pinangaralan pa siya ni Makarov dahil alam pala ng matanda ang tungkol sa flute. Subalit na-activate pa rin ang flute at lumabas ang isang malaki at mapanganib na halimaw na nagmula sa pinakamasamang salamangkero na si Zeref. Nakita din ng halimaw ang militar. Kaya umatake ito ng kapangyarihan na sa lakas ay naglaho ang bundok. Saka nagpa siya ang halimaw na kainin na ang kaluluwa ng mga salamangkero. Nagsimulang mag-cast ng malaking spell ang halimaw kaya sumugod din ang tatlo at nag-transform si Erza ng armor. Saka nito hiniwa ang kalaban. Si Gray ay ginamit ang ice magic nito sa katawan ng halimaw. At si Natsu ay sinuntok ito ng napakalakas sa pagmumukha. Sabay-sabay din silang umilag. Saka nagpatuloy pa ang tatlo sa pag-atake sa
pangit na ugat na halimaw. Ngunit naghandang tumugtog ang halimaw upang mamatay ang lahat ng nasa paligid, pero hindi na ito makatugtog ng maayos dahil sa mga pinsala na nagawa ng fairy tale. Kaya nagalit sa kanila ang halimaw sa kasusunugin pa sila nito ngunit pinrotektahan sila ni Gray ng yelo. Tapos kinain lang ni Natsu ang ginawang apoy ng halimaw saka siya sumugod at nag-re-equip si Erza na ikinatuwa ng mga matandang manyak. Hiniwa din ni Gray ang katawan nito at si Erza ay inatake ito sa mukha. Samantala ang bida ay gumawa ng malaking bola ng apoy na panang-atake sa pagmumukha ng halimaw kaya nagliwanag ito patungo sa mga ulap at naging magandang alikabok na nagbalot sa paligid dahil sa kagagawa ng pinakamalakas na team sa fairy tale. At si Kageyama ay nais ipagamot ng master ng Blue Pegasus. Subalit nagkaroon ng malaking bangin dahil sumobra na naman ang tatlo. Nag-aalala na sila Alzak at Biska dahil matagal na daw mula nang dumaan doon sila Erza pero hindi pa rin sila nakakabalik sa guild house. Nang mag-report sila kay Mira Jane ay sinabi ni Alzak na hindi daw nila pwedeng sundan ang bakas dahil patungo na ito sa Web Valley kung saan maraming naliligaw na hindi na nakakabalik. Samantala nawawala na nga sila sa Web Valley kaya nagpapanik na si Lucy. Sa kasamaang palad ay nagugutom na sila Natsu pati ang master. At pati si Erza ay kumakalam na ang tiyan. Biglang naging masaya si Happy dahil nakakita ng mga flying fish na mukhang masasarap. Nagkasundo ang lahat na mamingwit upang makakain pero wala silang mahuli kaya nalungkot ang pusang Blue. Kalaunan ay nakahuli sila pero isa lang kaya si Happy lang ang pinakain nila pero ang pangit daw ng lasa. Sa paglalakad ay nakarating sila sa isang bayan kaya na-excite sila pero wala namang tao doon. Sinubukan nilang pumasok sa isang bahay nang makakita ng pagkain si Natsu. Pero pinigilan siya ni Erza dahil nakakahinala na walang tao dahil mainit pa ang gatas. Saka pinag-utos ni Scarlet na maghanap sila ng mga mushroom habang siya naman ay kasama ang master na mag-iimbestiga doon. At nang makakita sila ng maraming mushroom ay agad na kumain si Natsu. Samantala nagluto na si Makarov pero nahuli siya ni Erza kaya nagpanggap na nag-iimbestiga. Nabulunan si Natsu ng kabute at may tumubo pa sa ulo nito. At pati si Gray ay nagkaroon nito sa ulo. Pero nagtuksuhan pa ang dalawang engot sa katuluyang nag-away dahil sa kabute sa ulo. Samantala napansin nila Erza ang biyak sa pagitan ng mga bato. Nang makakita ng kabute si Happy ay kumain din ito kaya pinapaluwa ni Lucy tapos tinubuan din siya nito sa ulo. Mas lumaki din ang kabute sa ulo ni Natsu at nang may marinig sila ay nahulog ang mga ito maliban sa kabute ni Happy kaya nagtungo sila sa master. At biglang naging kakaiba ang mga gusali sa paligid kaya gagamit na si Gray ng magic pero nais daw muna itong makita ni Makarov. Pag-akyat nila sa itaas ay naging mga halimaw ang mga gusali dahil ayon kay Makarov ay gumawa doon ng pinagbabawal na magical circle ang Dark Guild pero sila ang ginawang pagkain ng mga halimaw. Pinatotohanan ni Erza ang sinabi ng master dahil nakakita siya ng mga sandata ng Dark Guild sa isang bahay doon. Ngunit naisip din ng master na kainin ang mga halimaw na ito dahil nagugutom na sila kaya agad na sumugod si Erza, pati na sila Natsu at Gray sa sobrang gutom. Agad na gumamit ng kapangyarihan si Natsu upang talunin ang mga halimaw. Si Gray naman ay ginamit ang yelo upang gumawa ng panghimagas, habang si Happy ay kinakalaban ng isang upuan. Si Erza naman ay nagpalit ng costume na isang chef, saka mabilis na hiniwa sa maliliit ang mga halimaw doon kaya tumambak ang maraming karne na pare-pareho ang hiwa. Tapos nais niyang tikman muna ito ni Lucy pero ayaw ng Celestial Wizard. Kaya siya na ang unang kumain at binigyan si Lucy, saka sabay-sabay silang kumain pero kadiri daw ang lasa. Nainis naman si Lucy dahil pinakain pa siya ni Erza. Nang tumama si Happy ay nagalit ito dahil walang tumulong sa kanya pero akala nila Gray ay nakikipaglaro lang daw siya. Tapos muntik na siyang gawing pulutan kaya iniligtas ni Natsu pero lumabas pa ang maraming halimaw. Dahil sa pangit ng lasa nila ay galit na inatake ng isang team ang mga ito, nag-summon din si Lucy pero minanyak muna siya ni Taurus bago ito umatake sa mga halimaw. Subalit hindi nauubos ang mga ito sa kamuling nag-ilaw ang magical circle tapos naglaho din ang kanilang kinaroroonan kaya nahulog ang mga bida. Dahil sa ginawa ng team ay nailigtas nila ang mga salamangkerong may kagagawa ng pinagbabawal na magical circle. Giit ni Makarov na kung natuto na sila sa kanilang pagkakamali ay hindi niya na ito ipapaalam sa council. At sa katunayan ay nagsisisi naman ang mga ito. Pero hindi daw maintindihan ni Erza kung ano ang nangyari ngunit ang hinala niya ay si Makarov ang kumontra sa magical circle kaya nakaligtas silang lahat. Nagtataka ang Magic Council kung paano napunta sa kamay ng Dark Guild ang mapanganib na lullaby flute. Giit ni Gerard Fernandez na hindi nila maitatangging iniligtas sila ng mga taga fairy tale pero hindi pa rin sang-ayon ang mga kasama. Pagka-uwi ay gumagawa si Lucy ng liham para sa kanyang ina, kung saan hindi siya makapaniwala na nakasama siya sa napakalaking misyon laban sa Eisenwald. Paglingon ay nandoon na si Gray kaya
niya sinipa ito dahil napagkamalang manyak. Ngunit kaya pala siya nandito ay para ipaalala na ngayon na ang laban nila Erza at Natsu. Giit ni Lucy na marami palang nanonood kapag naglaban ng pinakamalakas na team, pero nagtaka si Gray kung sinong engot ang nagsabi na sila ang pinakamalakas na team. Kaya naiyak si Mira Jane dahil siya pala ang nagsabi kay Lucy. Ayaw din pumayag ni Elfman sa kanyang narinig. Giit ni Jet na sila Miss Togan at Laxus ang pinakamalakas na lalaki sa kanila. Bago magsimula ay nag-transform si Erza ng Flame Emperor's armor upang hindi siya tablan ng apoy ni Natsu. Kaya si Happy ay kay Erza tumaya imbis kay Natsu. Nang magsimula ang laban ay kaagad na nagbakbakan ng dalawa habang natutuwa ang mga manunood. Ngunit nang sumugod muli sila sa isa't isa ay pinigilan sila ng isang palaka na isa daw mensahero na pinadala ng council. Dahil inaaresto daw niya si Erza dahil sa marami nitong nasirang mga gamit dahil sa paggawa ng mga misyon. Dahil sa nangyari ay tulala ang lahat. Si Natsu naman ay ginawang butiki at kinulong nila sa baso dahil siguradong ililigtas nito si Erza. Giit ng mga kasama na kailangan na lang niyang huminahon dahil wala silang magagawa kapag council na ang kumilos. Sa National Council Fury Branch gaganapin ang ibibigay na hatol kay Erza, kung saan naghihintay sa kanya si Gerard pero biglang kinabahan si Erza dahil kilala niya pala ito. Ngunit wag daw kabahan ng dalaga dahil isa lang daw siyang projection, pati na rin ang mga matatanda sa likod ng pinto. Saka nagbanta itong huwag sasabihin ang kanyang sikreto sa mga kasama sa council. Nagsimula na ang paglilitis para kay Erza. Samantala nais na rin ni Lucy na maging testigo para iligtas ang kasamahan sa guild pero sinabi mismo ng master na wala silang magagawa sa ngayon. Nang pakawalan pa nito si Natsu ay si Macau pala ito na nagpapanggap lang na Natsu. Dahil ang tunay na Natsu ay sinundan na pala si Erza. Sa paglilitis ay si Erza ang sinisisi sa pagkasira ng istasyon ng tren pati na ng riles, pati na rin sa meeting place ng mga guild master. Nang biglang pumasok si Natsu na nakadisguise upang siya ang hulihin ngunit pareho silang ipinakulong ng matanda. Sa kulungan ay pinaliwanag ni Erza na isa lang palabas ang lahat ng ito upang ipakita lang sa mga tao na pinaparusahan din sila ng council. Pero papakawalan din sana siya agad kung hindi lang gumawa ng gulo si Natsu. Kinabukasan ay tuwang-tuwa si Natsu dahil pinakawalan din sila. Sa kamuling pinaalala ni Natsu ang kanilang laban pero pagod na daw ang dalaga subalit sumugod pa rin siya kaya sinikmuraan siya nito at tuwang-tuwa naman sila Elfman at Gray sa nakita. Kalaunan ay nakaramdam ng antok si Makarov, ngunit tuluyan nang nakatulog si Mira Jane pati na ang lahat ng mga kasapi ng kanilang guild dahil dumating na pala si Miss Togan para kumuha ng request. At pag-alis nito ay tinanggal niya na rin ang sleep magic. Nagtataka si Lucy kaya sinabi ni Gray na ayaw kasi ni Miss Togan na may makakita ng kanyang mukha kaya ang master pa lang ang nakakita sa kanya. Pero sinabi ni Laxus na hindi rin siya nakatulog sa spell ni Miss Togan. Mapapansin na hindi kasando ng lahat ng miyembro si Laxus dahil mayabang ito. Dahil sa paghahamunan ay napasugod ang bida pero pinigilan siya ng malaking kamay ni Makarov. Saka sinabi ni Laxus na siya ang pinakamalakas sa kanilang guild at hindi alinman kina Erza o Miss Togan. Ipinagtaka ni Lucy kung bakit bawal pa si Natsu sa itaas na palapag. Sagot ni Mira Jane na mahihirap at mapanganib kasi ang mga misyon na nandoon kaya sila Erza, Laxus at Miss Togan pa lang ang maaari doon. Pag-uwi ni Lucy ay sa kama niya nagpapalakas sila Natsu at Happy kaya pinapalayas niya ang mga ito kaso ayaw siyang tigilan ng dalawang salot. Saka nagpa siya si Natsu na gumawa sila ng S-rank na misyon na palihim na kinuha ni Happy. Pero ayaw sumama ng dalaga dahil alam niyang buwis buhay ito kahit na 7 milyong joule ang pabuya. Ngunit pag-alis ng dalawa ay naiwan nila ang misyon sa kwarto ni Lucy. Kaso nang malaman niyang may isang zodiac key sa pabuya ay pumayag na rin siya. Nakita daw ni Laxus na kinuha ni Happy ang isang S-rank mission pero hindi niya ito pinigilan na ikinakagalit ni Mira Jane. Ikinagulat din ng lahat na ang sinumpang isla ng Galuna ang kinuhang misyon nila Natsu. Pinag-utos din ng master na ibalik ni Laxus sila Natsu dahil siya lang ang may kakayahang sapilitan itong dalhin sa guild house. Pero ayaw magpatalo ni Gray. Pagdating nila Lucy sa daungan ng bayan ay wala silang masakyan dahil natatakot ang mga may-ari ng bangka sa Galuna Island kaya nais na lang ni Natsu na lumangoy sila. Saka dumating si Gray upang takutin silang lagot sila kay Erza pag nalaman ito. At nagpanggap din si Happy na pinilit lang daw ng dalawa. Ayaw pa rin bumalik ni Natsu kaya muntik na silang maglaban ni Gray ngunit natigil sila dahil umaasa pala ang isang lalaki na may tutulong sa kanilang salamangkero. Kaya biglang sinipa ni Natsu si Gray upang matuloy ang misyon pero inatake na naman siya ng motion sickness. Nagpakilala ang lalaki na si Bobo na isang mamamayan ng Galuna Island na sinasabing puno daw ng kamalasan ang islang ito. Saka pinakita ang kamay na sinumpa daw ng Diablo. Samantala sa islang pupuntahan ay may aparisyon, ngunit biglang naglaho si Bobo. Tapos biglang nagkaroon ng malaking alon kaya lumubog ang kanilang bangka. At pagkagising ay nasa pampang na sila ng Galuna Island. Pero isang palaisipan pa rin kung ano ang meron kay Mr. Bobo. Dahil sa mga nangyari ay nagpasya na rin si Gray na sumama sa kanilang misyon. Inabot na sila ng gabi nang makarating sa malaking gate na bawal pumasok ang mga tagalabas. Nang magpakita ang mga bantay ay pinakita ng mga salamangkero ang mga marka ng fairy tale upang pagbuksan sila. Saka nagpakilala ang pinunong si Mocha na siya
ring gumawa ng request. Ipinakita ng mga ito ang mga parte ng kanilang katawan na isinumpa. Dagdag pa ng pinuno na malaki ang kinalaman ng Maladiablong buwan. Noong unang panahon ay kumukuha daw ng liwanag ang islang ito sa buwan upang magliwanag ng napakaganda, subalit ilang taon ang nakaraan ay naging kulay violet ang buwan. Nang sumapit ang kulay lilang buwan ay tuluyan nang nag-transform ng mga halimaw ang mga naninirahan doon pero namangha pa si Natsu sa itsura nila kaya gusto niya rin ng ganito. Bumabalik daw sila sa dating anyo pagsapit ng umaga pero may iilan na nagiging permanenteng halimaw na tuluyan ng nagiging asal diablo kaya pinapatay na lang nila ang mga ito. Saka ipinakita ang larawan ni Bobo na anak pala ng chief na napilitan nilang patayin dahil tuluyang naging halimaw. Kaya nalaman nila Lucy na kaluluwa na lang pala ang naging gabay nila patungo sa isla. Labis na nagmamakaawa si Mocha sa mga salamangkero na tulungan sila. Pero ang nais ng chief ay wasakin nila ang buwan para hindi na sila mag-transform. Sa loob ng silid ay akala pala talaga ni Natsu ay mawawasak nila ang buwan. Nais ni Lucy na maghanap ng ibang paraan ngunit naghuhubad na naman si Gray. Tapos kagad silang natulog dahil maaga silang maglilibot kinabukasan. Ngunit naisip ni Lucy kung bakit siya natutulog sa pagitan ng dalawang binata. Kinabukasan ay binuksan agad ni Lucy ang gate of the clock dahil sasakyan niya pala ito habang nag-iimbestiga sila. Kalaunan ay nakaramdam sila ng pagyanig dahil may malaking halimaw sa likod. Kaya agad na gumamit ng ice make shield si Gray. Tapos nakapasok rin pala si Happy sa loob kaso nawala na ang celestial spirit kaya naamoy nila ang mabahong daga. Hindi nila malabanan ang daga dahil napakabaho ng hininga nito. Ngunit kalaunan ay pinadulas ito ni Gray gamit ang yelo. Sa kanila ginulpi para makabawi sa pinaamoy sa kanila. Pumasok sila sa Temple of Moon. Dahil nagigiba na ito ay sinubukan ni Natsu ang sahig ngunit gumuho ito at nahulog sila sa ilalim. Saka nakita ni Natsu ang lihim na kuweba. At doon ay nakita nila ang isang diablo na si Deliora na ikinatakot ni Gray dahil napakasama daw nito. Tapos dumating ang mga nagbabantay na sila Toby at Yuka. Saka dumating si Sheria na nais hanapin ang gumulpi sa malaking daga na si Angelica. At nang may marinig silang kaluskos ay hinanap nila ang mga intruder. Nagtataka si Gray kung paano napunta si Deliora dito gayong nakasil daw ito sa glacier sa Northern Continent. Dahil ito pala ang naghasik ng lagim sa kanyang pinanggalingan pero nasil daw ito ng sensei ni Gray na si Or sa pamamagitan ng pagbuwis ng sariling buhay kaya hindi niya mapapatawad ang nais magpakawala ng halimaw. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.